lang masasabi mo sa kanya? So what's up guys, good morning. For today's video, napakainit ng usapin dito sa may social media. Madaming nang babas kay Diwata Forest Overload. Hindi ko alam, pero ganyan talaga ang realidad dito sa may Pilipinas. Kahit gumawa ka ng mabuti, kahit gumawa ka ng masama, meron at meron pa rin silang masasabi. So samahan nyo ako guys, panoodin natin ang rest back ni Diwata Forest Overload. So let's go! Ano masasabi mo kay Pistika? Daming sinasabi. Isa lang masasabi ko sa kanya. Masyadong papampam. Wala naman kasi silang naitulong sa buhay ko. Bakit ko sila papansin? For what? Yung mga vlogger daw na may mga dala in-entertain ko. Alam niyo po kung bakit? Kung bakit to sila entertain? Nakasit po yung schedule nila sa akin. May mga ilan dyan na basher na nagpapa-importante, nakakain ng halagang 100 piso. Mayroon lang isa ako na ganon. Parang generalized na lahat na ginaganong ko lahat ng tao. Hindi po ganon. Hindi ko nila lahat ng taong ganyanin. Kaya lang talaga may mga taong makukulit. Hindi dahil nagbayad ka ng 100 pesos, nanggaling ka sa malayong lugar, na hindi ko naman sinabing pumunta ka. Tapos, gusto mo lahat ng gusto mo gagawin ko kahit na hindi naman tama, hindi naman pwede. So, ay kung maging plastic, sabihin ko rin yung gusto kong sabihin, di ba? Tama. Ang sinasabi kasi nila, pag wala daw regalo, hindi daw ako nagpapapicture, which is hindi po yan totoo. Hindi po ako nanghihingi. Kung pwede nga lang hindi tanggapin yung mga binibigay dito, hindi ko tatanggapin, pero kabastusan naman yan. So, para ma-prove ko lang sa inyo na hindi po ako nanghihingi sa inyo ng regalo kung sino man po yung pumunta dito. Ang pakiusap ko lang po sana, kung pwede, pag busy naman ako, bigyan naman ako pagkakataon na mapagtrabaho para maayos din yung negosyo ko. Ngayon, bigyan naman ako pagkakataon para mapagtrabaho. At saka, hindi ko kayo inuobliga dito na pumunta na para magbigay sa akin ng regalo, di ba? Kung pwede nga lang hindi natanggapin yung ibang nagre-regalo, nakakahiya. Hindi po naman kasi yung pagkatao ko po ever since, kahit po hirap na po ako sa buhay ko noon sa ilalim pa ako ng tulay, mas pinili ko pang mga lakal ako maghanap buhay yung sarili ko kaysa manghingi. Kaya sana pwede ba, huwag nyo sa aking ipamukha na pag wala kang regalo, hindi ka mapagpapicture, hindi ka entertainin yan. Yung malaki na daw ang ulo. Malaking ulo. Yung mga vlogger daw na may mga dala in-entertain ko, alam niyo po kung bakit to sila entertain? Nakasit po yung schedule nila sa akin. Nakasit po yung schedule nila. So, maliwanag na sa inyo. Di ba? Ibig sabihin, mga nakarang araw pa, nagpa-schedule na sila sa akin, kaya in-entertain ko sila ng maayos, di ba? Kaya wag niyong ikumpara doon sa ibang, biglaan na lang pumunta na nagpapa-priority pa kumpara doon sa trabaho ko. Naintindihan ko kung saan pa kayong lugar nang galing, medyo may kaluhan para pumunta lang sa akin. Na-appreciate ko yan para matikman yung Paris ko at makapagpa-picture tayo for souvenirs. So ngayon, ang gusto ko lang din maintindihan nyo, na sana, pag busy ako, kasi nagbibigay naman tayo ng time para sa magpa-picture, bigyan naman ako ng kahit konting pagkakataon lang para maayos, machiko ko ano yung kulang, makita ko, mamonitor ko yung mga tao kung nangungupit ba, makita ko yung mga taong naka-duty dito kung nandun pa ba sa mga pisto, machiko yung pagluluto kung tama ba, anong ginagawa ng mga nagluluto ko, yung mga tiga-slicer ko, lahat yan, minumonitor ko, ano pa ba yung mga kulang ng mga kailangan dito na dapat kong orderin, di ba? So lahat yan ako ang utak. So bilang isang may-ari, hindi lang katawan ko yung pagod, pati minsan yung utak ko. Kaya minsan nakasimangot ako. Kaya ngayon sinasabi ko sa inyo, ngayon, kung hindi nyo pa rin kayang intindihin yon, ay wala na pa akong pakialam. Kasi sabi ko po sa inyo, may priority po sa akin, mas priority po sa akin yung negosyo ko. Pero nagbibigay naman po tayo ng time para sa interview, sa mga vlogging, may time po para sa magpapapicture. Pero sana naman po, pag marami akong ginagawa at busy ako, intindihin nyo naman siya. Sabi ko, wait lang kasi minsan gumagano na ako. Kasi nag-halo-halo na yung isip ko, yung utak ko, yung katawan ko, anong unahin ko. Kaya minsan, dagdag pa yung picture interview na nagpapa-priority. Gumagano ako, wait lang saglit lang, may ginagawa ako. Ganun na yung ugali ko, which is yun naman ang normal ko eh. Ngayon kung anong isipin nyo dyan, wala na pa akong pakialam. Basta ulitin ko, priority po sa akin yung negosyo ko. Ngayon doon sa nagsasabing, marumi, okay lang. Nagsasabing dugyot ako, okay lang yun, wala namang problema. Sabi ko nga sa inyo, tapos nagsasabing attitude na ako, nag-iba ng ugali dahil sa pera. Kayo yan wala na akong pakialam doon. Basta sabi ko sa inyo, kung basher ko kayo, wala akong pakialam kasi wala naman kayong ambag sa buhay ko. Kahit minsan, ako pa rin mag-aangat sa sarili ko. Bakit dati, nung nasa ilalim ako ng tulay, di ba? Hindi ka naman sa akin naging concern. So, ako pa rin naman ang nag-angat sa sarili ko. Ako pa naman gumawa ng paraan para magkaroon ako ng negosyo. Kaya, kung sino ka man, kung ano man ang intention mo sa buhay ko, wala akong pakialam sa'yo. Tama kayo, tama kayo. Tama mali.
So napanood natin guys, talaga namang palaban itong si Diwata, ano. Napakagaling ng mga banat din niya sa mga basher niya. So kung ako din naman nasa may puntong ganon, wala din naman akong dapat pangamba dahil wala naman akong ginagawang masama. Isa pa doon, nakakatulong naman ako sa aking kapwa. So pagpatuloy mo lang yan, Diwata. So maraming salamat sa panonood guys. Paki-like and share. Thank you.